Kaka-check ko lang po ng account ko. Parang hindi pa yata pumapasok yung pondong hiningi ko. Puro ka na lang pangako. Pero wala ka namang pinapakita sa aking progress. Malapit ko na pumahanap ang clone. Ayoko nang guluhin si Ma'am Dayan. Ayoko nang ma-stress pa siya dahil kukulutin ko lang siya. Mahalaga, magaling na siya ngayon. I know it's unfair na hanapin ko si Bianca kay Hope. At hindi ko dapat siya tinatrato as replacement daughter ko. Dahil never siyang magiging si Bianca. Kung hindi ka na komportable sa setup ngayon, baka mas mabuting kausapin mo na sila. Sana makita mo yung pagmamahal na hinahanap mo. Minsan kasi nasa harap mo na. Hindi pa makita eh. Baka kung may naalala kayo sa mga lugar kung saan niyo ko napulot, baka kung sa damit ko may clue o... Bakit mo ba pinipilit to? Hope, ayaw mo na ba dito? Kung may problema kayo ng nanay Lorna mo at ni Carnation. Tay, hindi nga nila ako mahal. Narinig mo ba yung sinabi ni Ma'am Dayan tungkol dun sa anak niya? Yung tungkol sa replacement daughter? Kung yun ang kailangan niya, yun ang ibibigay natin sa kanya, anak. Dude, bago mo problemahin si Hope, isipin mo muna yung mami mo. I'm sure, hinahanap ka na nun. Hello? Tay, pwede po ba kayo umuwi ni Carnation? Si tatay po kasi saksak na dito po kami sa ospital. Ano? Ipapahatid ko na lang kayo sa driver para mas mabilis kayo makarating? Nag-usap na ba kayo ng kaibigan mo? Hindi na kasi nag-reply sa text ko pagkatapos ko ihatid eh. Si Hope po? Siya po ba si Jong Makasigan? May impormasyon kami tungkol sa nanaksak sa'yo kagabi. Naawa ko sa kanila, Papa. I was about to let them go. Tapos nangyari to sa kanila. Dayan, don't tell me you're changing your mind. Wala kang kasalanan sa nangyari sa kanila. Di ba pinahatid mo pa nga sila para makarating sila doon kaagad? Naging isang mabuting amo ka sa kanila. Even if only for a short time. Okay? Let's go. Nasa custody ng lalaki na nakit sa'yo. At nalaman namin na konektado siya sa isang kaso sa Maynila. At umamin siya na ginagantihan raw niya si Hope Makasigan. Teka, ano to? Hope, bakit ka tinatarget ng mga tao sa kasa? Oy, Hope, sumagot ka. Pati tatay mo nadamay. Ano ba talaga? Nay, wala po akong ginagawang masama. Yung recruiter niyo po, kung saan niyo po ako pinasok, manluloko po siya illegal. Hindi niya po ako pinasok bilang katulong, dinala niya po ako sa kasa. Ano? Yan ba yung binanggit mo sa akin na umalis ka sa trabaho dahil siya ka dinala? Tay, huwag po kayong mag-alala. Wala naman pong nangyari sa akin doon. Nakatakas naman po ako agad. At nakipagtulungan ako sa mga pulis ng radio. Lorna, alam mo ba yun? Nasa kasa dinala si Hope? Hindi. Hindi talaga. Sir, baka pwedeng excuse muna, mag-uusap muna kami ng pamilya. Sige po. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, Lorna, tandaan mo to, ha? Tay, bakit naman ganyan kayo magsalita kay nanay?
Etong si Hope, pinapaniwalaan mo agad-agad? Pero si Nani, hindi. Oo nga. Ikaw masama naman masyado ng tingin mo sa akin. Eh kahit kailan naman kasi hindi niyo pinakitaan ng malasakit si Hope. Kaya hindi ako magtataka kung alam mo to, Lorna. Hindi ba malasakit yung pagpapatira natin kay Hope? Ha? Yung pakikihati niya sa lahat ng meron ako, Tay, hindi ba yon, ha? Saka nasaktan kayo dahil sa babae na to. Bakit kami sinisisi mo? Kami sunod mo kung sasagutin ng ganyan, ha? Tay! Tay, sugat niyo po dumudugo! Teka, saglit. Tawag ako ng nurse, ha? Saglit lang. Nurse? Kung ikaw, ha? Dahil sa'yo, nagkakaaway ako yung pamilya ko! Lumayas ka na! Lumayas ka! Umalis ka dito! Tama na. Nasakit! So, nandito pa. Ito, magsadong-sadong. Sige na, ikot na. Miss, room ni Mr. Marasigan. Ward 8 po, ma'am. This week. Siraulo pala yun eh. Sila na nga yung may atraso sa'yo. Sila yung nagpumilit pumasok sa'yo sa kasa. Eh sila kaya yung upahan ko. Bes? Sorry, Bessie. Alalang-alala kasi sa'yo si Sir Ralph eh. Kaya sinama ko sila rito. Hope naman, bakit di mo naman kami sinabihan? Kamusta ka? Kamusta yung tatay mo? Ma'am Dayan? Ano pong ginagawa niyo dito? Kumustahin ko lang yung tatay mo? Si tatay. Ano po? Nagising na po siya, ma'am. At saka malayo naman na po siya sa panganib. Pwede ba namin siya makita? Malayo pa ang binahe namin eh. Oo nga naman, Hope. Nandito kami para bisitahin yung tatay mo. Nagkakilala na kami noon, pero hindi ko man lang alam yung itsura niya. Siraulo pala yun eh. Sila na nga yung may atraso sa'yo. Sila yung nagpumilit pumasok sa'yo sa kasa. Eh sila kaya yung upahan ko. Dude, relax ka lang. Tinatakot mo naman si Hope eh. Ligtas na siya. Kaya kumalma ka na. Saka nahuli niyo yung baliw na yun. Huwag na natin siyang isipin. Ang mahalaga, magiging okay na si Tito Joe. Ano kung gusto mong gawin ko para maniwala ka? Hindi ko naman kayang gawin yun doon sa paborito mong ampon. Yan. Ganyan. Ganyan mo pagsalitaan si Hope. Kaya tuloy yung bata. Gusto nang umalis para hanapin yung tunay niyang mga magulang. O di, hayaan mo siyang hanapin. Bakit ba pinipigilan mo pa?
Sana ako na lang yung nasaktan. Sana ako na lang nasaksak imbis si tatay. Hope, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Iba nga, ako naman talaga yung target nila, Mama G. Sana hindi na lang nila dinamay si tatay. Sana ako na lang. Tama yung sinabi ni Nanay Lorna dahil sa akin napahamak si tatay. Huwag kang makinig dun sa nanay-nanayan mo na yun. Natural. Mainit ang dugo nun sa'yo. Sisisihin ka niya. At saka hindi mo rin naman ginusto yung nangyari na to, di ba? Sige po, Ma'am Dayan. Check ko lang po si tatay kung pwede tayong pumasok. Hope, pwede bang huwag mo naman i-wish na sana ikaw na lang yung nasaksak? Sa tingin mo bang matutuwa yung tatay mo pag nalaman niya yan? Ha? Pag narinig ka niya ng kaganyan ka? Ikaw ko naman yung dahilan kung bakit nandito si tatay. Ginusto ka niya ipagtanggol, Hope. Kasi mahalaga ka sa kanya. At mahal ka niya. Di ba gano'n naman talaga? Pag mahal mo isang tao. Di bali nang ikaw ang masaktan. Wag lang siya. Nay, tay, pwede mahiram ko muna si nanay. Nay, tara. Sige na, sige na. Gusto ko rin magpahinga eh. Ano ba? Bakit? Dito ka, huwag ka maingay. Eh ano nga, sabihin mo na. Nandiyan si Ma'am Day, tsaka si Lolo Waldo sa labas. Ha? Nay, huwag ka maingay nga. Kung ingay. Bakit daw? Bakit sila nandito? Nangangamusta daw. Gusto nila makita si tatay. Naku, hindi pwede. Kapag tinawag ka nilang Hope sa harap ni John, patay tayo mo. Oo nga, anong gagawin natin? Dayan? Oh, tawagan natin! Ma'am Dayan. Lorna, pasensya na. Hindi na kami nakapagsabi na dadating kami. Nag-aalala kasi ako sa asawa mo eh. Oo nga ho, ma'am. Pasensya na ho kayo kasi natutulog na ho si Jong. Bilin ho kasi ng doktor sa kanya, magpahinga ho siya ng mabuti. Ganun ba? Pasensya na rin ho kayo kasi hindi na ho namin kayo mapapapasok sa loob. Marami ho ibang pasyente. Iba-iba yung sakit. Mahirap na. Kung gano'n sige, di uuwi na lang kami. Pakisabi sa asawa mo na magpagaling siya. Makakarating ho. Saka na lang din ho namin ikikwento yung buong pangyayari. Pagbalik namin sa bahay ni Ma'am Dayan. Tungkol nga pala doon. Lorna, sige. Saka na lang tayo mag-usap. Ito nga pala. Konting tulong para sa pagpapagamot ng asawa mo. Ako, ma'am, marami akong salamat sa inyo, ha? Hindi ko natatanggihan to. Marami kaming bayarin dito. Salamat ho ulit. Walang anuman. Ma'am Dayan, maraming salamat po sa tulong niyo, ha? Napakabait niyo pong tao. Hindi ho yata ako yung anghel dahil kayo ho ang hulog ng langit sa amin. Hope, wala yan. Kumpara naman sa naitulong mo sa akin, maliit na bagay lang yan.
Maraming salamat po uli. O paano, ihatid ko ho kayo sa kotse ninyo? Ay, Nay, ako na lang. Kaya ka na. Sige na. Salamat po ulit. Hope, mauna na kami ha. Sige po, ma'am. Pasensya na po ulit sa abala. Saka, maraming salamat po. Kung meron pa kayong kailangan, magsabi ka lang. Dayan, tara na. Sige po, Ma'am Dayan. Ingat po kayo. Dayan, tara. Ma'am Dayan? Oh, tawagin natin. Hindi na ako naalala nun, di ba? Kahit na, baka matandaan ka niyo pag nagkaharap kayo. At kapag narinig niya yung boses mo, Magdayan! May pera kami ni nanay. Dahil nagtatrabaho kami sa Manila, di ba? Kaya ikaw, Hope, kung mas malaki yung kinikita mo sa amin ni nanay, iba na ngayon. Wala ka ng silbi. Hindi ka na namin kailangan. Mandayan! Huwag mo na habol! Mandayan! Huwag mo na habol! Mandayan! Sabi ko naman sa inyo, huwag yun ang habulin eh. Eh, sayang naman kasi yung chance na mag-beat kayo, di ba? Ano kayang ginagawa niya dito? Imposible namang nagpapatingin siya, mas maraming malalaking ospital sa Maynila. Tsaka kung may dinalaw siya dito, good timing nga, nandito rin ang tatay mo. Hindi ko rin alam, Trixie eh. Kaya na natin si Ma'am Dayan. Balikan ko na si tatay, ha? Iho, salamat sa pagdalaw ninyo ha. Nagabala pa kayo. Wala ho yun. Sana ho, mas mapabilis pa po yung paggaling ninyo. Teka lang, ba't ang daming tao? Sa labas, dito. Paano to, may handaan? Alam mo anak, mabuti nga eh. May mga mabubuti kang kaibigan eh. Tsaka, hanggang kailan ba ako dito? Baka sobrang laki na ng babayaran natin. Tay, huwag niyo na pong alalahanin yun. Nagawa po ako ng paraan. Sige ho, tutulong din ho ako. Hindi na kailangan. May pera ako. May pera kami ni nanay. Dahil nagtatrabaho kami sa Maynila, di ba? Kaya ikaw, Hope, kung mas malaki yung kinikita mo sa amin ni nanay, iba na ngayon. Wala ka ng silbi. Hindi ka na namin kailangan. Carnation. Ay, bakit? Hindi naman na siya kailangan talaga. Wala naman siya silbi. Umalis siya. Oh. Tama na. O bakit? Kesa may maaksidente pa dahil sa abnormal na to. Hoy, ikaw ha? Pag may nasaktan sa pamilya ko ng dahil sa'yo, hindi kita mapapatawad. Carnation, tigilan mo na. Lorna, pagsabihan mo nga yung anak mo. Ay! Day! No? Siya, sige na. Oy, Hope. Umuwi ka. Kumuha ka ng mga damit natin, ha? Opo. Sige na. Sige na. Okay ako. Ingat kayo.
Kahit nasan ka, puntahan kita. Salamat sa pagpunta. Ingat kayo. Hope, sandali. Alam kong hindi ka okay sa mga sinabi ng nanay mo. Kaya, ibibigay ko sa ito as a reminder. Kung kailangan mo ako, mag-text ka. Tawagan mo ako. Kahit nasan ka, pupuntahan kita ko. At kung di ka nila na-appreciate, o kung di ka nila kayang mahalin, hindi mo kailangan pagpilitan o pagsiksikan yung sarili mo sa kanila. Lalo kung sasaktan ka lang nila. Hindi mo kailangan yan. Ang kailangan mo, alagaan mo yung sarili mo. Para sa mga taong nagmamahal, nagmamalasakit, nakaka-appreciate sa'yo. Ganun naman dapat di pa nagmamahal. Dapat buo. Dapat binibigay lahat. Yeah. Pero kasi ganun ako magmahal. Kaya gusto ko rin ganun yung matanggap ko na pagmamahal galing sa ibang tao. Pero alam ko naman na matatanggap ko lang yung pag nahanap ko yung totoong pamilya eh. Nakakatuwa naman, Miss D. Mukhang okay na kayo. Sobrang nakatulong talaga sa akin yung staff na nag-alaga sa akin doon, si Hope. Parang hindi po okay sa inyo si Hope, ah. Alam mo, may mga taong mabait pagkaharap, pero may tinatagong kulo sa loob. Iba talagang mga mayayaman eh. Kalain mo itong budget na binigay, parang pang private hospital na eh. Kaya lang, di ba pinapaalis na nga tayo dun sa bahay? Baka last money na yan, galing kay Ma'am Dayan. Pinag-uusapan niyo si Ma'am Dayan? Kaya siguro, iniiwang ka ng mga magulang mo dahil malas ka. Ganito mga ginagawa niyo kayo pag wala ako, ha? Ha? Itong lampi na po ang nakabalot sa'yo nung nakita kita. Kasama ang notebook na to. Makakatulong itong mga to para masagot mo ang mga misteryo sa pagkatao mo. Panahon na para hanapin mo yung tunay mong mga magulang.